bitawan. Patayin sila. Sa utos ng langit, ang hari ay nag-utos. Ika-12 taon ng imperyo ng Dakilang Tala. Noong una, mayroong dakilang general ng langit na si Paulo Reyes naglingkod sa hukbo sa loob ng 12 taon nakipaglaban sa buong mundo. Sinakop ang 5 kaharian sa hilaga ng imperyo ng Dakilang Tala, 12 taon ng mahirap na labanan. Nanalo sa labanan ng Fenglang Huksu. Nanalo tayo para sa ating imperyo ng Dakilang Tala na kamit ang walang katulad na tagumpay. Binabati kita, kamahalan ng dakilang general ay nasa labas ng palasyo. Pinagkalooban si Paulo Reyes ng pamagat na dakilang general ng langit at duke ng Juan Gantimpala ng 1,000,000 pirasong ginto. Ito ang utos. Paulo Reyes. Salamat kamahalan. Paolo, naaalala mo pa ba nung una ang mga sinabi ko? Kapag ang kapayapaan ay dumating at tinawag kang bumalik ako at ang guro mag-alis ng baluti. Paolo, maraming salamat sa iyong pagmamahal kamahalan. Mula ngayon, ang templo ng Dakilang Tala ay papalitan ng pangalan na bulwagan ni Paulo. Lahat ng ito ay nararapat sa iyo. Kamahalan. Paulo, para sa tagumpay ng labanan sa hilagang rehiyon. Sa mga nakaraang taon, hindi ka na umuwi. Ang iyong pamilya ay hindi man lang alam na nakikipaglaban ka para sa bayan, hindi nila maaaring ibahagi ang iyong karangalan. Mamumuhi ka ba sa akin? Mula pa noong una, mahirap pagsabayin ang katapatan sa bayan at sa pamilya. Kung walang bansa, walang tahanan, si Paulo ay walang hinanakit o pagsisisi. Ngayon na payapa na ang mundo, makakauwi ka na upang makita ang iyong pamilya. Natatandaan ko, makalipas ang 2 araw, parang kaarawan ng iyong ama, ika-60 kaarawan niya. Tama. Ang iyong kasintahan ay may pambihirang husay sa martial arts. Itinalaga ko na siya bilang dalubhasang mandirigma sa harap ng palasyo. Paulo, nagpapasalamat sa biyaya ng mahal na Hari Paulo, humihingi ng pahintulot na umalis. Pinapayagan, ngunit tandaan mong bumalik, hihintayin kita sa Paulo Hall. Paulo, nagpapaalam na. Prinsipe Carlos Paulo, nagpapaalam na. Dakilang General ng Langit. Paulo Reyes. Kami ay nagpapaalam sa Dakilang General ng Langit. General Reyes, sigurado ka bang mag-isa kang uuwi at walang anumang aayusin? Ano ang aayusin? Hindi kailangan. Sa labanan ako ay isang general. Pagkatapos ng labanan ako ay isang simpleng mamamayan. Si General Reyes ay ganoon pa rin kadalisay. Maligayang kaarawan sa Ginoong Reyes. Salamat sa lahat. Sobra ka talagang mapalad. Nitong mga nakaraang taon nang sumali si Paulo sa hukbo, malamang isa lamang siyang squad leader o section leader, mamumuno sa 10 tao. Ngayon si Bea ay napakahusay na itinalaga ng kanyang kamahalan bilang dalubhasang mandirigma. Oo nga, balita ko, magiging gobernador na siya. Yon ang ating bayan ng tubigan at maging ang lalawigan ng dagat, ang kauna-unahang unang dalubhasang mandirigma. Itinalaga ng kasalukuyang mahal na hari kapag sina Paulo at Bea ay magkasama, ang buong pamilya natin ay makikinabang. Tama nga, talagang ang aming Paulo ay hindi karapat-dapat sa kanya. Ang batang ito ay pinalaki namin. Ngayon ay naging matagumpay, hindi na sayang ang mga taon na aming inalagaan siya. Hintayin mo ako. Bini-bini. Bea Santos, ang bagong dalubhasang mandirigma ng Dakang, pumunta upang bumati. Mang Pedro at Aling. Bea, huwag kang masyadong magalang. Malapit na tayong maging pamilya. 100 taong gulang na alak, 10 pirasong pilak. Ito ay kaloob ng emperador. Ibinibigay ko ito kay Mang Pedro. Pabanguhan ng lalawigan ng dagat, isang set ng mamahaling pabango, isang set ng mamahaling alahas para kay Aling. Pumunta ka lang, sapat na. Nagdala ka pa ng napakamahal na bagay. Paano naman ito? Oo nga, Bea. Ako at si Mang Pedro, hindi namin kailangan ang mga ito. Ibalik mo na lang. Ngayon ay kaarawan ni Mang Pedro, maliit na regalo lamang. Sana ay tanggapin ninyo. Sa totoo lang, Bea, may isang bagay ako.
Sana ay pumayag kayo, Mang Pedro at Aling. Ano yon? Sabihin mo lang. Kaya kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Papayag kami. Oo. Gusto kong kanselahin ang kasal. Ano? Ha? Kanselahin ang kasal? Bakit ganito? Bea, bakit? Mang Pedro, nagpapasalamat ako sa inyong pamilya noong araw sa tulong na ibinigay sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, ako, si Bea Santos, hindi ko makakamit ang karangalang ito. Ngunit ngayon, gusto kong makipaghiwalay kay Paulo. Kanselahin ang engagement. Sana ay payagan ninyo, Mang Pedro at Aling. Ang inyong anak na si Paulo ay hindi nakarapat-dapat para kay Bea. Nena, Bea. Ikaw, Mang Pedro, may sasabihin ka ba? Sabihin mo lang. Ang pagpapawalang bisa ng kasal ay hindi maliit na bagay. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagpapawalang bisa ng kasal sa ating kaharian? Kapag pinawalang bisa mo na ang kasal, ang aming pamilya, ang pamilya Reyes sa bayan ng Tubigan at Lungsod Baybayin ay makakataas pa ba ng ulo? Paulo, makakataas ka pa ba ng ulo? Pasensya na sa inyo sa abala na naidulot ko. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ngunit ang pagpapawalang bisa ng kasal ay pagkatapos kong pag-isipan ng mabuti ang aking desisyon. Noong una, ang pamilya Reyes ay nagbigay ng sa aking binibini ng 50 pirasong pilak. Pagkatapos, paunti-unti ay nagbigay pa. Ang kabuuan ay halos umabot na sa 70 pirasong pilak. At ngayon, ang aking binibini ay nagbigay ng buong 150 pirasong pilak. Sapat na upang bayaran ang utang na loob sa pamilya Reyes. Ang sobrang 60 pirasong pilak ay ituring na kabayaran sa pamilya Reyes. Bea? Kayo, ano itong sinasabi ninyo? Ang babaeng ito, hindi ko siya napagdisiplinang mabuti. Siya ay nagsasalita ng walang pakundangan. Pag uwi ko, didisiplinahin ko siya ng maayos. Nena, humingi ka ng tawad. Pasensya na, ngunit ang aking binibini ay pumunta rito para ipawalang bisa ang kasal ay para sa ikabubuti ng ating dalawang pamilya. Ang aking binibini ngayon ay ang dalubhasang mandirigma na pinili ng emperador. Ngayon, maging ang mga mayayamang pamilya sa lungsod Baybayin, ang panganay na anak ng pamilya De La Cruz sa aming binibini ay humahanga at nagmamahal. Kaya upang pakasalan ni Bea ang pamilya De La Cruz ng Baybayin, ngayon ay pupunta para ipawalang bisa ang kasal, tama? Tama, si Paulo Reyes ay hindi nakarapat-dapat sa aking binibini. Simula ngayon, ang ating dalawang pamilya ay nasa magkaibang mundo na. Kayo ay isang pamilya mula sa lungsod Baybayin, sa ilalim ng bayan ng Tubigan, isang ordinaryong pamilya lang, samantalang ang aming binibini sa hinaharap ay tiyak na aangat. Nena, tumahimik ka. Ikaw, kailangan ko bang magmakaawa sa'yo bago mo lang isuko ang pagpapawalang bisa ng kasal? Kahit si Ginong Reyes ay lumuhod sa harap ko, ipagpapatuloy ko pa rin ang pagpapawalang bisa ng kasal. Ginoong Reyes. Tatay, okay ka lang? Ayos lang. Pao, nakabalik ka na. Kuya, Sige, nakauwi na ako. Tatay, nanay. Bumalik na ang inyong anak. Pinabayaan ko kayo. Ang mahalaga nakabalik ka. Pinagtiisan ko kayo. Narinig ko ang lahat. Bea Santos, sa tingin mo ba ang pamilya Reyes ay hindi karapat-dapat sa iyo kaya gusto mong kanselahin ang kasal? Alam mo ba sa dakilang imperyo? Ano ang ibig sabihin ng pagkansela ng kasal? Homp, uulitin ko para sa aking binibini. Ang binibini ay hinirang ng emperador bilang dalubhasang mandirigma. Malapit na siyang maging gobernador ng bayan ng Tubigan. Sa hinaharap, may pagkakataon pa siya na umangat sa lungsod Baybayin hanggang sa lalawigan ng dagat. Tanging ang panganay ng pamilya De La Cruz, na katulad niya, ang karapat-dapat sa aking binibini. At kayo, Dalubhasang mandirigma na hinirang ng emperador. Nena, tumigil ka na. Hindi ko naisip na magpakasal sa pamilya De La Cruz, ngunit ako, si Bea Santos, ang aking mapapangasawa sa hinaharap ay dapat maging isang dakilang bayani at matapang na tao.
Kung gayon sa iyong paningin, anong uri ng tao ang itinuturing mong dakilang bayani at matapang? Isang bayaning katulad ng dakilang general ng langit gaya niya. Nakipaglaban sa Hilaga at Timog, pinatatag ang bansa, itinaguyod ang kaharian. Tama, ikaw ay isa lamang walang pangalan na hamak. Dakilang general ng langit, ano ang general? Ano ang hamak? Lumalaban para sa bayan, wala ng mataas at mababa. Oo naman, oo. Alam ko galit ka dahil sa pag-break ng kasal. At alam ko ngayon malaki ang pagkadismaya mo. Pero totoo ang agwat natin. Tanggapin mo na lang. Kahit anong sabihin mo, hindi na mababago. Hahaha, sige. Bakit ka tumatawa? Nais mo ang mga dakilang bayani, pero gusto ka ba nila? Tulad ni dakilang general ng langit, syempre sa akin hindi maabot na nila lang, pero hindi ako pakakasal sa'yo sa buhay kong ito, Bea. Sa bayani lang ako mag-aasawa. Ay tama na, sa huli, walang swerte ang anak ko. Bea, sa tingin ko, sila ay nagrereklamo na kulang ang ibinigay natin. Ngayon mo ibinrik ang kasal, baka ang aking amo makapagbigay pa ng ilang dosena. Pagkatapos ngayon, wala na ang pagkakataon, Hampi. Dapat mong malaman na kahit mayayaman isang taon na gastos sa pagkain at damit, ay hindi lalampas sa 20 pirasong pilak, nena. Si Bea ay hindi taong walang utang na loob. Tiyo at tiya, sa mga taon na ito ang inyong pag-aalaga sa akin. Nagpapasalamat ako sa puso, Bea. Ngunit ang kasal, patawad, hindi ko ito basta-basta gagawin, Bea. Handa akong ibigay lahat ng aking kayamanan para sa inyo. Ang mga ito kung kulang magsabi kayo. Ngunit kailangan kong i-break ang kasal. Bea Santos, kunin mo ang iyong kabayaran. Hindi namin kailangan ang pamilya Reyes. Paano magsasalita ang isang ibon tungkol sa paglipad ng agila? Ang nakikita mo lang sikat na general ay bayani. Ang mga taong lumalaban hanggang mamatay para sa bayan, mga namamatay sa labanan, hindi ba sila mga bayani? Paulo Reyes, bahala ka. Kahit anong sabihin mo. Imposible tayo. Ako'y lumilipad sa itaas ng ulap. At ikaw, titingin ka lang sa akin sa langit, hahanapin ko ang aking itinuturing na dakilang bayani. Ay, Kuya, Paulo Reyes. dahil sa utang na loob ko sa pamilya Xiao, inaasahan kong pumirma ka sa kasulatan ng pagpapawalang bisa ng kasal. Pagkatapos nito, magiging tulad ng dati ang ugnayan ko sa pamilya Xiao. Ano man ang mangyari sa pamilya Xiao, ako si Bea Santos, ay gagawin ang lahat para sa kanila. Bea Santos, ngayon ako ang naghiwalay sa'yo, hindi ikaw ang nagpawalang bisa ng kasal. Sana lang isang araw, huwag kang magsisi. Hindi mo alam kung sino si Paulo Reyes, kung ano ang kahulugan niya para sa malawak na dakang. Masyadong makitad ang pananaw mo. Huwag na ang lalawigan ng dagat, maging ang buong dakang ay kaya kong tawaging bayani. Paolo! Anong karapatan mong hiwalayan ako? Ako, si Bea Santos, ay ang dalubhasang mandirigma ng kasalukuyan. At anong karapatan mo para tawagin ang sarili mong bayani sa harap ko? Kahit na ang pagpapawalang bisa ng kasal, ay ako ang magpasimula, hindi ikaw. Hindi ko tatanggapin ang liham ng paghihiwalay na ito. Bibigyan pa kita ng panahon para pag-isipan. Dahil sa tulong na ibinigay ng pamilya mo noon sa akin, ayokong magkaroon ng gulo. Sana sa susunod kong pagdating, ay pirmahan mo na ang liham ng paghihiwalay ko. Ang mga regalong ito ay iiwan ko na sa inyo. Pagkalipas ng 3 araw, gagawin ko sa bayan ng Tubigan ang paligsahan para sa kamay ng dalaga. Para pumili ng personal ng asawang karapat-dapat para sa akin. Pwede kang pumunta at manood ng tunay na bayani kung ano talaga ang itsura. Paligsahan para sa kamay ng dalaga. Alam kong galit ka. Ngunit lahat ng ito hindi mo mababago. Desidido na ako. Kung hindi ka sang-ayon, pwede kang pumunta. Pao, wala akong kwentang ama. Hi.
Pasensya na hindi ako naging mabuting anak. Hindi ako nakapaglingkod sa inyo ng maayos. Huwag kayong mag-alala. Ako si Paulo Reyes ay nakipaglaban para sa bayan ng mahigit 10 taon. Ang karangalan ng pamilya Reyes ay hindi mabubura ng isang babae na nagpawalang bisa ng kasal. Tara, tingnan ninyo. Sariwang prutas at gulay, tingnan. Sige, makiraan. Aray. Ano ito? Balita ko, ang bagong dalubhasang mandirigma ay magdaraos ng paligsahan para sa kamay ng dalaga. Kung sino ang makatalo sa kanya ay siyang magiging asawa niya. Totoo ba? Ang pakasalan siya ay isang malaking biyaya. Oo nga, tunay. Kung kaya mo akong talunin, hindi lang ikaw ang magiging asawa ko, ibibigay ko rin ang lahat ng aking kayamanan bilang dote. Ah, totoo ba iyan? Baliw ang babaeng ito. May tiwala sa sarili ang taong ito. Haha, hindi pa sigurado. Ang laki ng handog, sino kayang bayani? Ang karapat-dapat sa biyayang ito. Narinig ko na ang pamilya Xiao ay may kasunduan kay Bea Santos. Bakit si Bea Santos ay nagpapaligsahan para sa kamay ng dalaga? Ano pa kaya ang dahilan? Ang isang dakilang dalubhasang mandirigma ay hindi naman titingin sa pamilya Xiao. Narinig ko, noong isang araw, pinawalang bisa ang kasunduan. Pinawalang bisa ang kasunduan? Hahaha. Ay, mabuti binibini ako ang bayaning hinahanap mo. 3 taon na ang nakalipas ang paglipol sa mga tulisan ng kanlurang bayan ay may bahagi akong ginampanan. Mga tulisan ng kanlurang bayan? Totoo ba yan? Bahala na akong totoo. Panoorin na lang. Sige. Subukan mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging mabigat. Marunong akong mag-alaga ng babae. Kang taong ito ay matapang. Haha mga kaibigan, ang binibining ito ay akin na. Ay haha, ang galing naman. Ang dalubhasang mandirigma ng bayan ng Tubigan, ang lakas medyo lampas sa inaasahan. May iba pa bang lalaban? Umaasa ako na ang mga lalaban ay may tunay na kakayahan. Ito ay sino pa ang maglalakas loob? Ako si Gabriel Torres mula sa hilagang bahagi ng bayan Pakiusap, Binibini. Maraming salamat sa paggabay. Hindi ba yan si Binatang Torres? Pati siya nandito na may magandang laban na tayo. Nabalitaan ko na si Gabriel ay isang batang henyo. Hindi ko alam kung si Gabriel ay may pagkakataong manalo. Binibini, maaari kang gumamit ng sandata, kung hindi, pagdating ng panahon, mananalo ako ng hindi patas. Si Gabriel ay may tunay na talento. May magandang laban na tayo. Hindi na kailangan. Napatumba na ang isa. Kuya, ang daming tao doon, tingnan natin. Hoy. Ay, pantay ang laban. Nakalimutan ko na ngayon ay si Ate Bea ang araw ng paligsahan para sa kamay ng dalaga. Sige. Kuya! Kuya. Si Gabriel ay tumama ng malakas. Mangyaring anyayahan ang susunod na bayani sa entablado. Ngayon, si Bea ay naghihintay para sa isang bayani na tatalo sa akin. Ako na, umalis ka. Ano to? Ang galing. Kuya? Sino sila? Bakit iba ang pakiramdam nila sa atin? Taga-kaharian ng Timog Ahas sila. Dalubhasang mandirigma ng Tiang. Babae pala't maganda. Tingnan natin. Kung pakasalan ko ang dalubhasang mandirigma ninyo at iuwi sa Timog Ahas, ano na lang ang hiya ng hari ninyo? Hahaha. Kung madala namin siya doon, inggit ang iba. Kayong tatlo, kung lalaban kayo, lumapit kayo. Kung hindi, tumahimik. Nagmamadali ang dalaga?
Huwag kang mag-alala, dalaga darating ako. Kuya, sakto na ako. Diko, ang dalubhasang mandirigma ng Chang. Puro forma lang, hindi gaya ng hukbong pulang apoy. Huwag mo siyang patayin, masira ang plano. Sige lang, laro lang ako. Marunong akong magtimpi. Dalaga, ikaw muna. Papayagan kita ng ilang tira para hindi sabihin na sinaktan ko ang isang babae. Sige, hindi ako sasagot. Walang hiya! Matatalo si Bea Santos. Kuya, Dalaga, lakasan mo pa. Ang suntok mo'y parang kiliti lang, walang sakit. Hahaha. Ang babaeng tagakang. Kung madala kita pa uwi, magiging bayani na ako ng kaharian ng Timog Ahas. Mali pala ang tingin ko sa'yo. Akala ko mahina ang suntok mo pero may lakas ka pala. Nasa panganib si Ginoong Bea. Oo, kahit anong atake niya, walang epekto sa kanya. Ang tigas ng katawan niya. Ha. Sige, palalampasin ko pa ang ilang tira mo kasi para lang masahe sa akin ang mga suntok mo. Ang sarap, ang yabang. Miss, ako naman. Panalo ako, miss. Simula ngayon, akin ka na. Sumama ka sa akin sa Timog Ahas. Ikaw, Taga Timog Ahas, huwag mong akalain. pwede kang magbago ng isip, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung sino man sa mga tao rito ang makatalo sa akin, ibabalik ko ang babaeng ito sa inyo. Tara na, Kayla. kuya, hindi mo na panonoorin? Anong mangyayari kay Ate Bea? Wala na tayong pakialam doon. Ang laking bansa ng Kang, puro duwag lang ba? Ako ay isang mandirigma ng kaharian ng Timog Ahas. Di na! Hayaan ninyong kayong mga mangmang na mga taga-Kanggo makita ang lakas ng kaharian ng Timog Ahas. Ngayon, nakatayo ako rito, hintayin kayong lumaban. Ito ba ang napili bilang dalubhasang mandirigma? Mukhang kayong mga taga-Kanggo ay pawang mga palabas lang mga langgam, hahaha. Maliit na alipin ng Timog Ahas ang tapang mong gawin ito. Sa wakas, may isang matapang na maglakas loob na umakyat at mamatay. Ikatlong henerasyong alagad ng Templo ng Langit na Batas, mandirigmang mongheng si Jasmine Santos. Subukan ko ang iyong galing. Mabuti, Ginoo, ihulog mo ang iyong sandata at maging Buddha ka agad. Pinapayuhan ko po kayo. Ginoo, huwag nang magpatuloy sa maling landas. Namo Amitabha. Namo ang lolo mo. Haha. Hanap mo ang kamatayan. Paano ka naging napakalakas? Hahaha, ito. Mas mahina pa sa babae, tunay nga mga taga-Kanggo, puro palabas lang. Ang kaharian ng Timog Ahas ay lilipulin kayo sa lalong madaling panahon. Ito. Ang mga mangangabayo ng kaharian ng Timog Ahas balang araw, yuyurakan namin kayo. Bakit siya? Hindi ba siya yung mula sa pamilyang Lin, yung walang ginagawa at palamunin? Oo, bakit siya umakyat? Ginalit mo ako, papatayin kita ng napakasakit. Dong, huwag mo na pilitin. Kung magpapatuloy kang lumaban, mapapatay ka. Bumaba ka na. Huwag mo nang pilitin. Ito ay hindi tulad ng dati niyang ang sumuko ay hindi nakakahiya. Napakalakas ng mga taga-Timog Ahas. Kung magpapatuloy itong batang ito baka mawalan ng buhay. Hanggat may isa akong hininga, hindi ko sila hahayaang insultuhin ng kaharian ng dakilang Kang.
Ang kaharian ng Dakilang Kang ngayon ay bunga ng walang bilang ng mga sundalo na ipinagpalit ng kanilang dugo. Ang lolo ko ay namatay sa larangan ng digmaan. Kahit mamatay ako ngayon, ipagtatanggol ko ang Dakilang Kang upang bigyan ng puso ang langit at lupa, upang bigyan ng tadhana ang mga tao, upang ipagpatuloy ang nawalang kaalaman ng mga sinaunang pantas, upang magtatag ng kapayapaan sa lahat ng panahon. Protektahan ang tahanan at bansa kahit mamatay ay walang alinlangan. Insultuhin mo ang aking bansang Kang. Makikipaglaban kami sa iyo. Naghahanap ka ng kamatayan. Huwag mong tanungin kung saan nanggaling ang kabataan. Patayin ang lahat ng milyong sundalo ng Timog Ahas, hindi nakikilala ng mga dumadaan ng isang bayani. Para sa bayan, ano naman kung ano ba talaga ang isang bayani? Kailangan bang ang taong may pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban lamang ang tinatawag na bayani? Ang mga taong lumalaban hanggang kamatayan para sa bayan ay hindi maaaring tawaging bayani, mga taga-Timog Ahas. Tikman mo ulit ang galing ko. Pero ako wala nang gana makipaglaro sa iyo. Hindi. Sige. Tapos na. Kung magpapatuloy pa itong laban, ang batang ito ay tiyak na mamamatay. Tumigil ka na. Naawa ka na ba, Binibini? Papasok pa lang ako sa init ng laban. Kuya, Ngayon gusto kong magsaya ng husto, kayong mga aso ng Dakilang Kang. Sino? Sino? Sino ang nananambang sa dilim? Matapang ka ba pero hindi mo kaya harapin? Kung matapang ka, lumabas ka. Ako mismo ang makikipag-ensayo sa iyo. Sa buhay ko, ang pinakaayaw ko ay ang pananambang. Talaga? Sino? siya yun. Paolo, kailan ka dumating? Hindi ito lugar para sa'yo. Bumaba ka na agad. Paolo, hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko? Sinasabi kong bumaba ka. Hindi ba ako sumunod sa imbitasyon ng dalaga sa loob ng 3 araw? Para sa paligsahan para sa kanyang kamay? At saka, kung ano ang gagawin ko, kalayaan ko yon. Hindi ko tinanggap ang sulat ng pagpapalayas mo. Ngayon, ako pa rin ang iyong kasintahan. Kaya inuutusan kita bumaba ka, Paolo. Dahil alam mo na ako ang iyong kasintahan, bakit ka pa nagpaligsahan para sa kamay ng dalaga? Saan mo ako inilalagay? Ikaw, hindi ito oras para magtalo. Bumaba ka, huwag kang magpakita ng tapang dito. Kung may mangyari sa'yo, paano na si Mang Pedro at ang kanyang asawa? At ang kapatid mong babae? Alam ko ang aking ginagawa. Taga-Timog Ahas. Mukhang ang kapayapaan ng Dakilang Kang at ang lakas ng mga kaharian sa Hilaga ay hindi ka nagising. Hanggang ngayon, mayabang ka pa rin. Anong sinabi mo? Paolo Reyes, anong ginagawa mo? Tiyak na isang nakatatanda ito. Lihim na kumilos. Ito ay sandata ng iba. Huwag mong hawakan. Sinasabi ko sa'yo, ang mga nakatatanda na iyon ayaw na may ibang humahawak ng kanilang mga sandata. Talaga? Talo kita. Hindi kailangan ng baril. Ikaw, ininsulto mo ang Dakilang Kang. Patayin.
Ngayon, sino ang duwag? Ginalit mo ako, papatayin kita. Nasaan ang tao? Saan na siya? Bakit siya napakalakas? Alam ba niyang hindi niya ako matatalo? Tumakas. Ahahaha. Bobo, tingnan mo sa itaas mo. Pangahas kang mang-insulto, mamatay ka. Kung gusto ninyong mamatay, mga taga-Timog Ahas, pangahas kayong lumusob sa dakang, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Kung hindi kayo sumasang-ayon, pwede kayong dalawang sabay na lumaban. Ang kaharian ng dakang ay binuo ng dugo at laman ng mga sundalo na ipinagtanggol. Kung kayong mga taga-Timog Ahas ay hindi pa rin natatakot mamatay, gusto rin ninyong manggulo. Mabuti maganda ang sinabi mo. Sana handa na kayong mga taga-Timog Ahas para makipagdigma sa dakang. Maganda ang sinabi mo. Maganda ang sinabi mo. Sige, mahusay ang paglaban. Tara na. Sige. Siya. Sino ba talaga siya? Ang bayani na hinahanap ko ay nasa tabi ko lang pala at itinulak ko pa siya palayo. Ako. Mali. Dumating na ang sugo mula sa kaharian ng Timog Ahas. Dumating na. Papasukin na agad. Opo. Mahal na Dina, anong nangyari? Bakit ganyan kalala ang sugat? Mga sinumpang tao ng Kang, ginawa nilang ganito ang kapatid ko. Kapag nakuha na natin ang Kang, duduguin ko ang buong lungsod baybay. Mahal na Boyet, pakiusap huwag magalit. Sino ba talaga ang may gawa nito? Tutulungan ka naming makaganti. Talagang walang galang. Pero ang hindi ko inaasahan, sa munting bayan ng Tubigan, mayroon palang ganito kagaling na tao. Ito ang nangyari. Ang pangalan niya ay Paulo Reyes. Siya ang nobyo ng babaeng binanggit mo. Sa totoo lang, may gusto rin ako sa babaeng iyon. Pero huwag kayong mag-alala mga mahal na Ginoo. Hindi ako papayag na dahil dito ay masira ang inyong mga plano. Mas mabuti kung ganyan. Ginong De La Cruz, alam mo ba kung sino talaga si Paulo Reyes? Si Paulo Reyes, sa pagkakaalam ko, ay isa lamang sa hukbong pulang apoy, isang ordinaryong sundalo. Kung hindi man, isang pinuno ng 5. Bakit ganun siya kagaling sa martial arts? Ang kahihiyan na dinanas ng aking kapatid. Dapat kong ibalik sa kanya. Mahal na Ginoo, may paraan ako na magpapahintulot kay Paulo Reyes na maging ganap mong bihag. Anong paraan? Bea? Babalik ka ba para makipaghiwalay? Sige na. Sa huli, si Paulo namin ay walang swerte. Tita, hindi ako dito para makipaghiwalay. Pumunta ako para humingi ng tawad. Pasensya na.
Si Bea pala, kumain ka na ba? Kung hindi ka pa kumain, umupo ka at kumain na tayo. Kahit na ikaw at si Paulo namin ay walang tadhana, pero lagi kaming nakasubaybay sa iyong paglaki. Kami ay iyong pamilya. Kung may problema, sabihin mo sa amin. Ako at si Mang Pedro ay tutulong sa'yo. Bea, ano bang nangyari sa'yo? Si Paulo ba? Inapi ka ba ng batang yon? Ako ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Ikaw, Paulo, anong ginawa mo kay Bea? Kasalanan ko. Pumunta ako rito para kina Mang Pedro at tita at kay Paulo para humingi ng tawad. Bea, pumunta ako para humingi ng tawad kay Mang Pedro at kay Aling at kay Paulo dahil sa aking mga pagkakasala. Bea, anong ginagawa mo? Paulo, pasensya na. Yung mga sinabi ko, sorry na. Dapat sana ako ay naging manugang ng pamilya Reyes, ngunit pinahiya ko ang pamilya Reyes at pinahiya rin kita. Gusto kong maging utusan para magbayad sa aking kasalanan. Bea Santos, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Pero bilang isang dalubhasang mandirigma ng dakilang kang, napakakitid ng pananaw mo. Kahit sino na nagtatanggol sa bayan ay matatawag na bayani, hindi ba? Oo. Tatay. Anong ginagawa mo? Pinapayagan mo ang isang babae na lumuhod dito sa harapan mo. Sinasabi ko sa'yo, hindi ganyan ang uso sa amin. Bilisan mo, tulungan mo na ang babae na tumayo. Mula ngayon, wala nang sama ng loob sa pagitan ng dalawang pamilya. Hindi ba't gusto mong sirain ang kasunduan? Nilagdaan ko na ang papel ng pagpapawalang bisa ng kasal. Kunin mo na, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Ako? Paulo, anong kalokohan yan? Halika, Bea, umupo ka at kumain. Huwag mo na pansinin yung loko-lokong yan. Makinig ka kay Mang Pedro at Aling umupo ka. Huwag mo na isipin yon. Bahala na, basta masaya sina tatay at nanay. Kung ako tatanungin si Bea, magaling talaga siya. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ka naman dumating para kanselahin ang kasal. Sa tingin ko, ituloy na natin ang kasal. Bahala na po kayo, tita. Nay, ano po? Tama si nanay mo, bukod dito ang utos ng magulang at ang salita ng matchmaker. Ang kasal mo, ako at ang nanay mo, hindi ba pwedeng kaming magdesisyon? Ate! Kuya, gutom ako, ang bango. Tatanungin ko ang pamilyang ito. Kuya, tara, nakakalabas lang namin, pinalayas kami. Ayokong mabugbog ka. Okay lang, susubukan ko ulit kung hindi ako makakuha ng pagkain. Si nanay... Pakiusap, bigyan niyo kami ng pagkain. Ako at ang kapatid kong babae, 2 araw na kaming hindi kumakain. Pakiusap, bigyan niyo kami ng pagkain. Kaninong anak ito? Bakit kawawa naman? Kawawa naman ng bata, kain na kayo. Dahan-dahan lang, baka mabulunan ka. Huwag kang mag-alala. Maraming pagkain, kung kulang, kukuha pa ako. Oo. Ako, pwede bang hindi ako kumain? Bakit hindi ka kumain? Hindi ba masarap? Hindi, gusto ko iuwi para sa nanay ko. Ang nanay ko, 2 araw nang hindi gaanong kumakain. Ang bait mong bata. Kumain ka lang, huwag kang mag-alala. Marami pa tayo. Mamaya, papauwiin kita. Okay lang? Ang babait ninyo. Pwede mo bang sabihin sa akin anong nangyari sa nanay mo? Ang nanay ko ay may sakit, nakahiga lang. Wala talaga akong magawa, kaya ako at ang kapatid kong babae lumalabas para humingi ng pagkain, pero walang nagbibigay sa amin. Ang tatay ninyo? Patay na ang tatay ko, namatay sa digmaan. Para sa iyo.
Yaw, uwi na tayo. Ibigay muna natin kay nanay, okay? Oo. Pwede ba akong pumunta sa bahay ninyo? Gusto ko kayong tulungan. Ang mga sundalong namatay sa dakang ay may malaking benepisyo. Ang mga balo at direktang kamag-anak ay libreng magpagamot. Bakit sila naghihirap ng ganyan? Kuya, naniniwala akong mabuti kang tao. Sasamahan kita. Sige. Pwede ba akong sumama? Andito na? Nanay, itong mga meriendang dinala ni Kuya. Kumain ka naman kahit kaunti. Ate, wag ka nang bumangon. Kumain ka muna. Ito ang aklat ng mga bayaning nagbuwis ng buhay. Daniel Cruz, sa ating 17th Army, sa 8th Division 16th Battalion bilang Centurion. Ika-8 ng Oktubre, ika-7 taon ng Huang Tian, namatay ng marangal. Ipinapaalam namin at hinihiling, makikiramay. Hindi ako kakain, kumain na kayo, Carlo, Yara. Nanay, kumain ka naman kahit kaunti. Nanay, pakiusap. 3 araw ka nang hindi kumakain. Wala yan, ayaw ko nang maging pabigat sa inyo. Kumain ka na. Kung hindi sapat, bibili pa ako para sa inyo. Salamat. Ang babait ninyo talaga. Ate, sa tingin ko, ang asawa mo ay namatay sa labanan. Naalala ko, sa dakang, para sa mga nahulog na sundalo, may malaking benepisyo. Sapat na para sa ordinaryong tao na mabuhay ng walang alalahanin. At higit sa lahat, ang asawa mo ay isang kapitan. Bakit kayo naghihirap ng ganyan? Binata, hindi basta-basta masasabi ang mga ganyan. Kung hindi natin sasabihin, may pag-asa pa tayong mabuhay. Kapag sinabi natin, wala na tayong pag-asa. Nagpapasalamat kami sa pagkain na dinala ninyo, pero talagang hindi namin masasabi. Ganito kasi ate, galing ako sa kampo militar at isa akong opisyal. Sabihin mo sa akin, tutulungan ka namin. Ate! Ako ay dalubhasang mandirigma ng dakang at siya rin ay taga-kampo. Tiyak na matutulungan ka namin. Kayo? Talaga bang opisyal? Matutulungan ba ninyo kami? Siyempre, tiyak na o. Ang mga token ng mga opisyal ay hindi ba puro agila o tigre? Anong posisyon itong espada? Ngayon ay mapapanatag na kayo. Sabihin na ninyo sa akin. Yara, Carlo? Tulungan ninyo akong makaupo. Hindi ko kayo dapat maabala. Kayo ang byuda ng isang sundalo kaya kamag-anak ko kayo, si Paulo Reyes. Kung lahat ng tao ay mabait tulad ninyo, hindi ganito ang pamilya namin. Tama nga kayo. Mayroon nga pong malaking pensyon, ngunit ang pensyong ito ay hindi kailanman dumating sa amin, hindi dumating sa inyo. Hindi lang iyon, pati ang kaunting pera namin ay niloko nila, sinabi nilang pambayad sa libing ng asawa ko. Ilang taon na akong may sakit, hindi ako makapaghanap buhay, kawawa naman ang mga bata. Pero nag-utos ang hari na ang mga byuda at anak ng mga sundalong namatay ay libre sa gamot. Bakit hindi kayo pumunta sa ospital? Pumunta ako. Pero hindi nila inamin, sabi nila walang ganyang pondo. Alam ko. Napunta sa iba ang pondo. Ang mga taong ito, akala ba nila wala ng liwanag sa dakang? Akala ba nila walang tao sa dakang na makakapagparusa sa kanila? Sobra na talaga sila. Ate, hindi ba kayo sumubok magreklamo sa kagawaran ng digmaan? Ang mga may parehong kalagayan hindi lang pamilya namin. Maraming pamilya ang ganito. Noong medyo maayos pa ang aking katawan, sinubukan namin, pinabalik lang kami at binalaan pa kami na kung magreklamo pa raw kami, hindi na nila ako makikita ang mga bata. Sila ay naglalakad na labag sa batas. Huwag kayong mag-alala, ate, ibabalik ko ang hustisya para sa inyo. Sino ang tinutukoy mong sila? Alam mo kung sino ang kumuha ng pensyon ninyo? Hindi ko alam. 1 linggo ng overdue ang renta. Hindi nyo pa binabayaran ang renta. Papalayasin ko kayo. Manong! Ako, nagbayad pa lang kami noong nakaraang buwan. Di ba sinabi na 3 buwan na renta iyon?
Yun ang usapan noong nakaraang buwan. Ngayon, tumaas na ang renta. Magbayad na kayo agad. Kung hindi, lumayas kayo. Umalis kayo sa lupa. Ako, wala kaming pera ngayon. Pwede bang bigyan nyo kami ng ilang araw? Pahaba? Kung ganun, yung dalawa mong... ay ipambayad sa utang. Oy, ang ganda ng babaeng ito. Kamag-anak nyo. Ha. Gawin ninyong kabit ko. Huwag nang banggitin ang buwan na ito. Ang renta sa buong taon ay libre ko na sa inyo. Ah? Naalala ko na ang lupaing ito ay pag-aari ng gobyerno. Paano naging sa iyo ang mangolekta ng renta dito? Anong klaseng tao ka ba? At nagsasalita ka rito? Sasabihin ko sa'yo, ang utos ng kuya ko, mag-ipon ako rito. Kung ayaw mo, puntahan mo ang kuya ko. Kaya mo ba? Ang lakas ng kuya mo. Pero ako'y kabilang sa pamilya de la Cruz ng Baybayin. Sa teritoryong ito, sino ba ang hindi gumagalang sa akin? Pamilya de la Cruz na naman. Mukhang sila ang kumuha ng inyong benepisyo, ang pamilya de la Cruz. Oh? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala rito. Gusto nyo lang ng upa, ako ang magbabayad. Ikaw, edi magbayad ka na. Sinaktan mo ako, pagsisisihan mo ito. Sabihin mo kung sino ang nasa likod mo at patatawarin kita. Kung hindi, kahit sino ngayon ay hindi ka maililigtas. Inapi mo ang balo at anak ng sundalo. Ayon sa batas ng dakang, hatol ay kamatayan. Hindi mo ako pwedeng galawin. Kung ginalaw mo ako, hindi ka patatawarin ng pinsan ko. Ang buong lungsod Baybayin, pati na ang lalawigan ng dagat, wala kang matatagpo ang libingan. Sabi ko, pakiusap, bitawan mo ako. Sabi ko, pakiusap, pakawalan mo ako. Sabihin mo na. Payo ko huwag kang magtanong. Kung hindi, sabihin mo. Sino ang pumayag sa inyo na singilin ang upa sa lupaing ito? At sino naman ang kumuha ng kanilang pensyon? Kung hindi mo ako mabibigyan ngayon ng kasiyasyang sagot. Sabi ko, ang pinsan kong si Marco de la Cruz, sila ang nag-utos sa amin na mangolekta ng pera. Ang nakolektang pera, 70% nito ay kailangang ibigay sa kanya. Tungkol naman sa pensyon talagang hindi ko alam pero narinig ko. Anong narinig mo? Narinig ko, kamakailan ay pinaplano nilang ang dambana ng mga bayani ay gibain para magtayo ng bagong mansyon para sa amo dahil lang sinabi ng isang albularyo na maganda ang feng shui doon. Paggiba sa dambana ng mga bayani, ang laki ng tapang nila. Ang emperador ng Dakilang Kang ay gumagalang sa mga nasawing sundalo bilang pambansang seremonya. Paano sila nangahas? Kailan sila kikilos? Ako narinig ko sa pinsan ko ngayong gabi na. Kilos. Tigil. Kayo, anong ginagawa niyo? Anak ko. Tatay. Hindi niyo ito maaaring gibain. Ito ang dambana para sa mga bayaning sundalo. Wala na ba kayong batas? Ang anak ko ay namatay sa digmaan. Ngayon kahit isang lugar na mapagpahingahan ay hindi nyo na ibibigay? Ang ginagawa nyo ay magpapalamig sa puso ng mga sundalo. Kung gagibain nyo ito, mamamatay ako rito ngayon din. Kaibigan kong si May, hindi ko hahayaang mawala ka sa daan pa uwi. Ito ang dambana para sa mga bayaning sundalo. Ito ay pinahintulutan ng Emperatrice ng Dakilang Kang. Paano nyo ito magagawa? Kung gibain nyo ito, tiyak na pupunta ako sa lungsod sentral at isusumbong ko kayo. Pananagutan nyo ito. Hahaha. Narinig nyo ba? Isusumbong daw nila ako. Natatakot ako. Hahaha. Sasabihin ko sa inyo, sa lungsod Baybayin, ang pamilya de la Cruz ang batas. Ang salita ng pamilya de la Cruz ay ang utos ng Dakilang Kang. Kung sinabi kong gibain ito, gigibain ito. Hilahin ninyo ang mga ito palayo.
Saklolo, kasalanan ni nanay. Hindi ka kayang protektahan ni nanay. Gibain ninyo ito. Opo. Kung gusto ninyong dumaan, kailangan muna ninyo kaming daanan. Nasa likod namin ang anak ko. Kahit mawalan ako ng lakas, kahit matanda na ako, hindi ko kayo hahayaang saktan siya. Anak ko, poprotektahan ka ni nanay. Binitingnan ninyo? Anak ng mamamatay kayo! Gibain ninyo ang humarang saktan ninyo kung may mangyari pananagutan ito ng Pamilya de la Cruz ng Baybayin. Sa lungsod Baybayin may mga taong ganito, lalaban pa ba sa Pamilya de la Cruz? Tawagan pa ang iba. Tingnan natin kung ilan kayo ang makakapigil sa akin. Umatras kayo. Ale? Kayong mga kababayan, huwag kayong magulo. Kung may mangyari sa inyo, hindi ko maaaring ipaliwanag sa mga namatay na sundalo ang nangyari. Ako na ang bahala dito, bibigyan ko kayo ng paliwanag. Ikaw ba, huwag kang mag-alala. Taga-sundalo rin ako, walang sino man ang maaaring lumapastangan sa aming mga sundalo, walang sino man ang maaaring dumungis sa diwa ng hukbo ng dakilang kang. Ikaw na walang silbi. Bea. Ikaw. Bakit ka nandito? Ikaw, lalabanan mo ako? Sino ang nagbigay sa inyo ng tapang? Galawin ang libingan ng mga sundalo? Saktan ang mga pamilya ng mga sundalo? Ayaw na ba ninyong mabuhay? Ang mga sundalo ng dakilang kang ay nakipaglaban ng 12 taon, inialay ang kanilang buhay para sa bayan. Kahit ang kanilang mga buto ay naging burol at ang kanilang dugo ay umagos sa ilog. Yun ang dahilan kung bakit ngayon ay makapangyarihan ang dakilang kang at kayo ay nangahas na gambalain ang kanilang libingan. Sino ang nagbigay sa inyo ng tapang? Leche. Paolo Reyes, parang binibigyan kita ng karangalan, di ba? Ang daldal mo, nakakainis ka na. Sige, atakihin ninyo, tapusin ninyo siya. Gagantimpalaan ko kayo ng 100 piso. Subukan mong galawin siya. Sige, Bea Santos. Ngayon, aayusin ko siya para sa iyo. Panoorin mo. Ako lang ang karapat-dapat para sa iyo. Inutusan ako ng mga magulang ko na ilabas ka. Kailangan kitang ibalik na buo sa bahay. Tumayo ka lang dito at manood, yun lang. Ikaw tao ka ba o multo? Ikaw sasabihin ko sa'yo, kung ginalaw mo ako, patay ka na. Kaya sabihin ko sa'yo, ang mga tao ng kawanihan ng lihim ay darating na agad. Lalaban ka ba sa kawanihan ng lihim? Bea! Lalaban ka rin ba sa Pamilya de la Cruz? Pakitawag na lang sa buo kong pangalan, hindi tayo ganun kakilala. Higit sa lahat, Marco, ang ginawa mo ay sobra na.
Kawanihan ng lihim kung gayon, dito na lang ako maghihintay. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa'yo. Paolo, Bea, huwag kayong magsisi. Ginoo, ang mga De La Cruz na ito ay inabuso ang kapangyarihang ibinigay mo. Ngayon ay nangangahas silang gibain ang dambana ng mga bayani. Nandito rin si Paolo. Binata, mabuting tao ka. Pero paano namin makakalaban ang mga dakilang taong ito? Umalis ka na, huwag mo na kaming intindihin. Oo nga, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo. Umalis ka na. Kahit gaano pa kagaling lumaban ang binatang ito, sila ay mga tao ng kawanihan ng lihim. Mas mabuting umalis ka na. Kuya, umalis ka na. Huwag mo na kaming pakialaman. Lakad na. Saan ka pupunta? Tito, ito ang batang ito. humahad lang sa aming pagwawasak ng lupa at sinakta ng marami sa amin. Mga walang kwenta ni itong maliit na bagay ay hindi nyo magawa. Siya lang ang nagpabagsak sa inyo na napakarami. Mga walang silbi. Mukhang nauubos na kayo. Bakit hindi ka lumuhod sa harap ng opisyal? Pagbati po, Ginoo. Ako si Direktor Ricardo ng Kawanihan ng Lihim ng Baybayin. Ang aking posisyon ay pangalawa lamang sa gobernador. Oh. Gusto mo akong lumuhod? Sigurado ka bang kaya mong panindigan? Makipag-away sa akin, ipapakita ko sa iyo na isang napakamalaking pagkakamali. Sinaktan mo ang iba, hindi ka gumalang sa nakatataas, sumama ka sa amin sa Kawanihan ng Lihim. Ito ba ang Kawanihan ng Lihim ng Baybayin? Huhuli kayo ng tao kahit walang dahilan? Nagtatanggol lang kami sa aming sarili. Pagtatanggol sa sarili. Pigilan mo ang daldal, dalhin na siya. Naglakas loob kayong dakpin si Paulo Reyes. Talagang naghahanap kayo ng kamatayan. Sir, kailangan ba kitang tulungan? Hindi na. Ako si Bea Santos, isang dalubhasang mandirigma, ang susunod na alkalde. Inuutusan ko kayong huwag siyang galawin. Sa bagay na ito, wala siyang kasalanan. Dalubhasang mandirigma? Kahit dalubhasang mandirigma ay hindi makahahadlang sa pagtupad ko ng batas. At higit sa lahat, dalubhasang mandirigma ka lamang. Hindi ka pa alkalde. Wala kang anumang kapangyarihan ngayon para utusan ako. Umalis ka. Kung hindi, sasama kita. Ikaw. Huwag ninyo siyang dalhin, wala siyang kasalanan. Hindi kayo pwedeng maging bulag sa tama at mali. Kayo ang Kawanihan ng Lihim. Hindi kayo pwedeng maging kasabwat ng masama. Hindi ninyo siya pwedeng dakpin. Tama, kung gusto ninyo siyang dakpin, dakpin muna ninyo kami. Hindi ninyo siya pwedeng dakpin. Mga kaibigan, ako si Paulo Reyes ay hindi karapat-dapat sa inyong suporta. Huling babala ko sa inyo, kung hindi kayo aalis, dadaling ko kayong lahat kasama. Sige, sige. Hindi kayo takot mamatay, no? Ipaalam sa tanggapan ng depensa ng lungsod, papuntahin ang mga gwardya ng lungsod. At ang mga taong ito dakpin lahat. Sino ang may gana?
Hukbong pulang apoy, unang lakan Sofia Garcia, bumating ang dakilang general ng langit ng dakilang Kang. Hukbong pulang apoy. Siya ay ang dakilang general ng langit. Nakatayo sa harap mo ay ang tanging sadakang dakilang general ng langit, Paulo Reyes. Kayo ano ang tawag ninyo sa kanya? Hindi. Hindi. Paano ito mangyayari? Ikaw paano ka magiging dakilang general? Tito tiyak na peke sila. Oh. Tiyak na peke kayo. Paano magiging dakilang general pumunta sa maliit na lugar tulad ng lungsod baybayin? Imposible. Lakas ng loob. Ito ang utos ng kapitan ng Hukbong Pulang Apoy. Lalaban ka bang sabihing peke ito? Ngayon, gusto mo pa ba akong lumuhod? Hindi po ako mangahas, hindi po ako mangahas. Maawa po kayo, dakilang general, maawa po kayo, dakilang general. Lalaban ka bang papaluhudin ang dakilang general sa'yo? Hinahanap mo ang kamatayan. Insultuhin ang dakilang general ang aming 50,000 hukbong pulang apoy. Ang unang tututol, papatayin kita ngayon din. Hindi na kailangan. Hayaan siyang tumanggap ng parusa ng batas ng dakang. Opo. Siya pala ay ang dakilang general ng langit. Kaya pala ako. Ako pala ang bulag na hindi nakakita. Sa pag-ikot ng bundok at ilog, hindi mo ba nakikita? Laging may mga bayaning awit ng kalungkutan. Sa lugar na puno ng lunti ang halaman, ang mga kaluluwa ng milyon-milyong sundalo ay naroon pa. Lumuhod. Unang pagyuko sa mga bayaning matapat at matapang na nagtanggol sa bansa. Ikalawang pagyuko sa diwa ng mga sundalo, walang kamatayan. Ikatlong pagyuko sa inyong lahat sa pagprotekta sa aming dakilang dakang, walang hanggang utang na loob. Mga kasama, huli na si Paolo. Paolo ay humihingi ng tawad sa inyo. Ang 4 na commander ng Hukbong Pulang Apoy. Ang pinuno ng 10,000, Sofia Garcia, yumuyuko sa inyong mga sundalo. Si Sofia ay may kasalanan. Hindi ko na pangalagaan ang inyong mga kaluluwa. Pagkatapos nito, si Sofia ay gagawin ang lahat ng makakaya upang protektahan ang inyong mga kaluluwa. Kung lalabagin ko ang panatang ito, sana'y hampasin ako ng kidlat. Mula ngayon, sino man ang mga has na galawin ang pahingahan ng aking mga sundalo, ako si Paulo Reyes, ay makikipaglaban sa kanila hanggang kamatayan. Salamat sa inyong lahat sa pagprotekta sa aming dakang. Ang araw, buwan, bundok at ilog ay mananatili magpakailanman. Ang kaharian ng dakang ay mananatili magpakailanman. Wala na ito. General Reyes, ang munting lungsod baybayin ay may ganoong taong napakapangahas. Dadampot ko agad ang pamilya de la Cruz, lahat ng miyembro, at panagutin sila. Huwag magmadali. Ang pamilya de la Cruz ng baybayin ay tiyak na mamamatay. Ngunit ang isang maliit na pamilya tulad nila ay walang ganong kayabang, tiyak na may ibang tao sa likod nito. Aalisin ko ang mga ito sa ugat, kaya huwag mong silang alertuhin, magsaliksik ng lihim. Opo. Tayo na. Opo.
Ang taong ito ay nagbibigay ng pakiramdam na hindi masukat. General, mag-ingat. Ang lakas ng taong ito ay hindi mababa sa akin, pero hindi ko pa narinig na may ganito kagaling na eskrimador sa mundo. May tuturing na Diyos ng espada sa ngayon. Ano? Hindi maaari. Carlo Yara. Nagutos na ako ng tao para ihatid ang inyong ina sa ospital. Kayong dalawa mula ngayon, ano ang balak nyo? Ang benepisyo ng sundalo. Ay ilalabas na. Kuya, pwede ba kaming maging alagad mo? Gusto naming maging kasing lakas mo para protektahan si Inay. Kaya ba ninyo ang hirap ng militar? Kaya naming magtiis. Sige. Kung gayon, maging alagad ko kayo mula ngayon, protektahan ang dakang. Carlo Yara. Pagpupugay guro-guro sa iyong harapan. 3 beses kaming yuyuko. Tandaan ninyo ang inyong panunumpa ngayong araw. Oo. Huwag kalimutan ang pangarap ng kabataan na nangako na maging pinakamahusay sa mundo. Sofia Garcia. Carlo Cruz, Yara Cruz, ikaw ang magtuturo sa kanila. Opo. Ginoo, ang mga sundalo ay nakahimlay sa hardin. May nangyari doon. Ang panganay na anak, nahuli ng mga tao. Si Direktor Ricardo ng Kawanihan ng Lihim ay dinala ng mga taong iyon. Ano? Sino ang gumawa niyan? Hindi alam. Ang mga taong iyon ay hinarangan. Lahat ng balita, gumamit kami ng mga espiya ni hindi namin malaman ang kanilang pagkakakilanlan. Sino ang gumawa? Ang mga nasa itaas. Natuklasan ang aming gawain, malamang hindi. Walang balita mula sa Panginoon. Dahil nangyari ito, kailangan maging mas maingat. Kung hindi, isang pagkakamali ay talo lahat. Ano ang gagawin natin? Ang dambana at kabayaran, itigil ang lahat. Mas mabuting maging maingat. Hindi maaring magkaroon ng pagkakamali sa gawain ng Panginoon. Opo. Ang tungkol sa kaharian ng Timog Ahas, paano na ang pag-aayos? Nasa ayos na. Dapat ay nakaalis na sila. Malapit nang dumating ang Panginoon sa lungsod baybayin. Maging alerto kayo ng husto. Opo. Paolo, kumain ka na ng agahan. Oo. Nanay, nasaan si Kyla? Ang kapatid mong babae kaninang umaga ay lumabas para bumili ng seda. Sabi niya gagawan ka raw ng damit. Itong kapatid mong babae mas mahal ka pa niya kaysa sa amin. General Reyes, nalaman ko na sa likod ng pamilya de la Cruz ng Baybayin ay tila may koneksyon sa lungsod sentral. Ngunit ang kakaiba, ang pera para sa mga benepisyo na kanilang ninakaw ay hindi natin alam kung saan napunta. Bukod pa rito, nitong mga nakaraang araw, ang pamilya de la Cruz ay bumili ng maraming bakal at ipinadala sa labas ng lungsod sentral. Sulat kamay ni Sofia Garcia. Itong mga seda ay sapat para kay kuya para gawing ilang damit.
Bakit ka nagmamadali? Wala lang. Nabili mo na ba ang mga gamit? Nandito na lahat. May iniisip ka? Wala. Nena, alam mo ang pinakaayaw ko ay ang may nagsisinungaling sa akin. Hindi maglalakas loob si Nena. Parusahan mo po ako, miss. Kanina lang habang pabalik ako, nakita ko ang walang kwenta mong nobyo. Tumahimik ka. Huwag mong sabihing walang kwenta siya. Kung siya'y walang kwenta, wala nang bayani ang dakang. At saka, Ang kanyang kapatid na babae. Nakita ko na hinuli siya ng 2 lalaking nakaitim at dinala. si Kyla Reyes ay hinuli ng 2 tao. Saan? Ako, nasan? Dalhin mo ako agad. Ang pamilya Reyes ay napakabait sa akin. Sinira ko na ang kasal. Paolo, pasensya na. Hindi ko kayang hayaang si Kyla Reyes masaktan. Si Kyla Reyes ay dito dinukot ba? Oo. Nena, pumunta ka ngayon sa pamilya Reyes at hanapin si Paulo Reyes. Hahanapin ko ngayon si Kyla. Binibining ngunit mag-isa kayong pupunta? Ako ay isang dalubhasang mandirigma. Gustong saktan ako, hindi madali. Pumunta ka at sabihin kay Paulo. Pagpupugay sa Panginoon. Mabuhay ang Panginoon. Mandirigma ng Timog Ahas, Doris. Boyet din ah. Bati sa Ginoo. Tumayo na kayo. Iulat mo sa akin ang mga account. Kamahalan, ang kasalukuyang naipong mga ari-arian ay humigit kumulang 13,000 tael na ginto. Sapat para sa lahat ng gastusin ng 100,000 sundalo. Mabuti. Pagkatapos ng tagumpay, ang inyong pamilya de la Cruz ang aking malaking bayani. Ginoo, ang aming dakilang Timog Ahas ay nagtipon din ng 100,000 hukbo sa pamumuno ng aming Timog Ahas ng dakilang general ng langit na Ahas. Ay handang sumalakay sa kaharian ng Kang upang suportahan ang Ginoo. Mabuti, mabuti, mabuti. Pagkatapos ng tagumpay ang inyong Timog Ahas at ang aming dakilang Kang ay magkakaroon ng walang hanggang alyansa. Kapag ako ay umakyat na sa trono, 15 lungsod sa timog ng puting lungsod ay ipagkakaloob sa inyo. Bilang pasasalamat, pagkalipas ng 3 araw sumama sa akin sa pag-aalsa. Mabuhay ang hari, mabuhay ang hari, mabuhay ang hari. Amo, sino ba itong babaeng ito? Ang laki pala ng halaga niya. Huwag mong tanungin ang hindi dapat. Amo, baka gusto mo munang, basta gusto lang nila na buhay. Hindi naman humihingi ng iba. Kayo. Sino kayo? Huwag kayong lumapit. Hindi pa nakakita ang mga kasamahan ko ng isang napakagandang dalaga. Di gaya ng asawa kong pangit. Ate Bea. Isa na namang babae. Kusang lumapit, tatratuhin ka naming mga lalaki. Ang napakasarap na paraan, mamatay ka! Ate Bea, salamat sa pagligtas mo sa akin. Tara na, isasama kita pa uwi. Baka kung hindi pa tayo umuwi, mag-aalala na ang kapatid mo. Sige. Mga binibinig, gabi na. Saan kayo pupunta? Saan ba kayo pupunta? Anong balak mo? Ako ang dalubhasang mandirigma ng dakilang Kang. Lalakasan mo ba ang loob na saktan ako? Gusto mo bang magsimula ng digmaan sa pagitan ng 2 bansa? Na wala akong interes sa'yo. Ang interesado ako ay ang nasa likod mo. Ibibigay mo siya, makakaalis ka na. Panaginip lang. Huwag mong sisihin kung saktan kita. Huwag nang lumaban ng walang saysay. Sa susunod, hindi na ako mag-aatubiling saktan ka.
Ate Bea, Kayla, umalis ka na. Ako na ang bahala. Patayin. Takbo, takbo. wag Ate Bea. Sige, sasamahan na kita. Kuya, dumating ka na sa wakas. Ikaw na naman, bakit lagi mong sinisira ang plano namin? Sino ang nag-utos sa inyo? Sabihin mo, baka pag-isipan ko. Bigyan kita ng marangal na kamatayan. Wala kang asa. Kami, mandirigma ng Timog Ahas, mamamatay na lang kaysa sumuko. Pamilya de la Cruz, hindi ba? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Sa iyong mga mata, alam ko na ang sagot. Mga kapatid, labanan natin siya. Ang galing. Ito ba ang agwat natin? Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Ang taong yon ng Timog Ahas ay ayaw magsabi ng totoo. Patay na siya, kaya gusto mo ring pumunta. Maawa ka, Gino! Maawa ka, Gino! Sabi ko, ang pamilya de la Cruz ng Baybayin. Lahat ng ito ay ginawa ng pamilya de la Cruz ng Baybayin. Talaga bang ang pamilya de la Cruz? Ito'y totoo nga kayong lahat ang nasa likod ng gulo. Ginoo, sinabi mong hindi mo ako papatayin. Maging mabuting tao ka mula ngayon. Kung mahuli pa kitang gumagawa ng masama, wala nang susunod na pagkakataon. Maraming salamat, Gino. Maraming salamat, Gino. Nasugatan ka, dalhin kita sa gamutan. Salamat sa pagsagip sa aking kapatid na babae at salamat din sa agarang abiso. Bilang isang dalubhasang mandirigma, responsibilidad ko lang. Itinuturing ko na ring bayad sa utang na loob ng pamilya mo, kaya wala nang utangan. Bea Santos. Huwag gumalaw. Huwag mag-alala, mga gasgas lang naman ito. Pinadalhan ko ang manggagamot sa bayan na magreseta ng herbal para kay Bea. Paolo, anong ginawa mo? Bakit nasaktan si Bea ng ganyan? Tito, hindi kasalanan ni Paolo. Ako ang mahina sa laban. Bakit mo ako hinila palabas? Tanga ka ba? Si Paolo ay sa wakas ay may magandang relasyon sa dalaga. Bakit tayo makikialam sa loob? Bigyan natin sila ng oras na mag-isa. Ganun ba? Sabi ko sa'yo, wala kang kamalay-malay. Ang galing mo sa chess, ate. Medyo nahihirapan na ako. Nagmamaliit ka, Carlos. Noong nabubuhay pa si ama, palagi kanyang pinupuri, isang henyo sa chess. Sabihin mo na, dumating ka ngayon para makipaglaro ng chess sa akin. May sasabihin ka, tama? Wala kang maitatago sa akin, ate. Ang totoo, pumunta ako ngayon Paparati sa isang pag-aalinlangan. Pag-aalinlangan? tungkol kay Paolo. Anong problema kay Paulo? Pinayapa ni General Reyes ang Hilaga, isang malaking tagumpay para sa imperyo ng Dakilang Tala. Pero masyadong sikat na si General Reyes ngayon para sa ating imperyo, hindi ito maganda. Anong ibig mong sabihin? Ate, mangahas akong magpayo. Si Paolo ay may kapangyarihan sa militar. Baka mapanganib ito para sa paghahari ng pamilya Carlos de.
Hindi ko pwedeng hayaang ang Angkan Carlos mawala sa ating henerasyon. Kaya ano ang gusto mong gawin? Nakikiusap ako, ate. Bigyan si Paolo ng walang katapusang kayamanan at payagan siyang magretiro. para sa ganito. Mapangalagaan ang pagiging lehitimo ng Angkan Carlos. Carlos, pinayapa ni General Reyes ang Hilaga at pinasuko ang mga kaharian. Isang napakalaking kontribusyon sa imperyo ng Dakilang Tala. Kung gagawin natin ang sinabi mo, paano ako titingnan ni Paolo? Paano ako titingnan ng mga opisyal? At paano ako titingnan ng buong mundo? Dahil kapatid kita, bawiin mo yung sinabi mo. Hindi na kita sisisihin. Ate, ang bawat salita ko ay galing sa puso. Ngayon, ang kaharian ng Timog Ahas ay nagtipon ng 100,000 sundalo sa hangganan ng imperyo at hinihiling na alisin si Paolo sa pwesto. Kung hindi natin gagawin, sasama ang Timog Ahas sa mga kaharian sa Timog. At makikipagdigma sa ating imperyo. Ang ating imperyo ay dumaan. O sa ilang dekada ng digmaan, hindi na natin kaya ang mas maraming gulo. Nakikiusap ako, isaalang-alang mo, ang mga mamamayan ng imperyo, alisin si Paolo sa pwesto. Ibalik ang kapayapaan sa ating imperyo magpakailanman. Carlos, sobrang binigo mo ako. Akala mo ba sila nagkampo sa hangganan at hindi nangahas umatake? Gusto ba nilang makipag-ayos sa atin? Dahil naroon si Paolo kaya sila natatakot? Kung totoo ang sinasabi nila na tanggalin si Paolo, ang mga sundalong dayuhan ay ituturo agad sa ating dakilang kang. Ate, nagkakamali ka. Ang balanse ng mga kaharian ay sinira ni Paolo. Kung wala siya, mananatiling balanse ang mga kaharian. Ang mga kaharian ay hindi nagagambalain ng ating dakilang kang. Kaya muli akong nakikiusap sa iyo, ate, natanggalin si Paolo upang maprotektahan ang ating dakilang kang at mapanatili ito magpakailanman. Tumahimik ka! Umalis ka na. Pagod ako, gusto kong magpahinga. Aalis na ang iyong kapatid. Carlos, kung kahit ikaw ay hindi makaintindi sa sinasabi ng ate mo, Prinsipe Carlos, ginawa ko na ang dapat gawin. Sundin natin ang plano. Pagkatapos ng tagumpay, lahat kayo ay may ambag sa trono. Tungkol naman sa anak mo, pagkatapos sisiguraduhin kong ligtas siya. Opo. Ate, ang mundong ito ay pag-aari ng angkan nating Ming. Upang mapanatili ang ating paghahari, pasensya na kapatid. Siyawo ng Timog Ahas. Ang pamilya de la Cruz at ang kaharian ng Timog Ahas. Nagnakaw ang pamilya de la Cruz ng pondo ng veterano. Ngayon, hindi lang sila konektado sa lungsod sentral, kundi pati sa kaharian ng Timog Ahas. Ano ba ito? Hindi. Ang layunin ba ng pamilya de la Cruz ay Paolo, ano ito? may malaking mangyayari sa lungsod sentral. Kailangan kong umuwi agad. Kung hindi, huli na ang lahat. Teka, sasama ako sa iyo. Sugatan ka pa. Magpagaling ka muna. Ako ang dalubhasang mandirigma na pinili ng hari. Tungkulin kong iligtas ang hari kapag may problema. Alam mo na. Nahulaan ko na. Nagmamadali kang bumalik sa lungsod sentral. Tiyak na may malaking pangyayari sa korte. Ang makapagpabahala sa iyo ng ganito ay ang hari lamang. Sama mo ako, hindi kita pababayaan, dakilang General Reyes. Sige. Ang kapatid ko ay isang dakilang general. Patayin! Patayin. Kakamahalan. Masama ito. Si Prinsipe Carlos ay nagdala ng malaking hukbo sa lungsod. Ngayon ay nakaharang sa pintuan ng Hilagang Wu. Gulo na ang buong palasyo. Ano, si Prinsipe Carlos ay nagdala ng hukbo sa lungsod. Ano ang balak niya? Kamahalan. Sabi ng mga tao sa labas, gusto ni Prinsipe Carlos na
Gusto ng sabihin? Gusto niyang maging emperador. Imposible. Ang aking nakababatang kapatid ay hindi gagawa ng ganoon. Kamahalan, ang mga guwardiya ay pumunta sa bawat pintuan ng lungsod, ngunit hindi na nila kayang pigilan ng matagal. Umalis na kayo, kamahalan. Kung aalis kayo, hanapin si General Reyes, lahat ay may pag-asa pa. Kamahalan. Hindi ako maaring umalis. Ang Changfeng Palace na ito ay akin. Ang buong mundo na ito ay akin. Bakit ako tatakas? Ako ang pinuno ng Dakilang Kang. Ang emperador ay nagtatanggol sa bansa. Ang hari ay namamatay para sa bayan. Mga kasama, handa ba kayong sumama sa akin sa labanan? Kami ay handang sumunod sa iyo hanggang kamatayan, kamahalan. Pumasok ako sa palasyo nung 10 taong gulang ako. Tinanggap ako ng kamahalan. Napakabuti ng kamahalan sa akin, parang bundok ang utang na loob. Handa rin akong sumunod sa kamahalan hanggang kamatayan. Ate, nakahanda na ang aking hukbo sa labas ng pinto, 50,000 katao. Kahit na dumating ang Diyos, wala ring magagawa, pero ikaw pa rin ang aking tunay na ate. Hindi ko nais na makipaglaban sa iyo. Kaya maglabas ka ng edikto ng pagsisisi at umurong na sa trono. Gagarantiyahan ko ang iyong buong buhay na mayaman at marangal. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Bakit? Lahat ng ito ay para sa akin. Ang imperyo ng angkan ng Ning ay mananatili magpakailanman. Kami ng angkan ng Ning, walang sumusuko, tanging mga emperador na namamatay sa labanan. Kami ng maharlikang angkan ay hindi takot sa digmaan. Bakit naman, ate? Alam mong hindi kita sasaktan. Kanyang kamahalan Prinsipe Carlos ay hindi kanyang kamahalan ang bagong emperatriz. Ito ang huling habilin ng yumaong emperador. Noong mga nakaraang taon, bago mamatay ang yumaong emperador, itinalaga ang panganay na anak na babae bilang emperatriz. Ngunit nag-iwan siya ng isang habilin para sa akin. Kung ang panganay na anak ay hindi karapat-dapat sa trono, maaaring magtalaga ng bagong emperador. Ibig sabihin, ang pangalawang anak na lalaki, kanyang kamahalan Prinsipe Carlos. Ang aking ama ay nag-iwan ng ganitong habilin. Ang Emperatriz Isabel ay nagtalaga ng mga dayuhang opisyal na nagresulta sa kapangyarihan ng mga dayuhang opisyal na sumasakop sa korte. Ang kaharian ng aming angkan na Ning ay magiging hindi matatag dahil dito. Ngayon binubuksan ko ang habilin ng yumaong emperador, pababayaan ang emperatriz at maglalagay ng bagong emperador. Mangyaring tanggapin ang kautusan, Prinsipe marangal na hinihiling na tanggapin ang kautusan, Prinsipe marangal na hinihiling na tanggapin ang kautusan, Prinsipe marangal na hinihiling na tanggapin ang kautusan, Prinsipe. Mangyaring tanggapin ang kautusan, Prinsipe, gusto mo akong buksan mismo ang habilin ng aking ama. Ako ay pinagkatiwalaan ng yumaong emperador. Ngayon pababayaan ang emperatriz at maglalagay ng bagong emperador. Mangyaring tingnan ang kautusan, Prinsipe, upang maging bagong emperador. Ako ay sumusunod sa kalooban ng langit. Itinalaga ang panganay na anak na si Isabel bilang bagong emperatriz. Ngunit kung si Isabel ay hindi karapat-dapat sa trono at nagbabanta sa kaharian ng Ning, maaaring italaga ang aking pangalawang anak na lalaki si Carlos bilang emperador. Ito ang kautusan. Hindi ko akalaing may ganoon palang utos si ama. Nakatago pala ito. Matandang yunuko, ang galing mong magtago. Ngayon mo lang inilabas para lang magmayabang. Narito ang huling utos ni ama. Isabel, may sasabihin ka pa ba? Isabel Reyes, bumaba ka na sa trono, ang banal na tronong ito, kay Prinsipe Carlos na dapat. Kung nandito lang si Paulo, tiyak na ipagtatanggol niya ako. Isabel Reyes, ayaw mo pa bang bumaba? Punong yunuko. Kamahalan. Ang angkan nating Reyes ay lumaban. 30 taon bago itinatag ang kaharian. Mahigit 321 taon na ang nakalipas. 22 hari ang naghari. Masagana ang ating bansa. Ngayon, lahat ay sumusunod sa atin. Maraming bansa ang pumupunta upang magbigay pugay. Ang kaharian ng ating angkan. Hindi ito papayagang mapasa kamay ng isang yunuko.
para sa katatagan ng ating kaharian ng Ning. Mangyaring bumaba sa trono. Mangyaring bumaba sa trono. Mangyaring bumaba sa trono. Mangyaring bumaba sa trono. Lapastangan, kayong mga rebelde taksil naglakas loob na maghangad ng trono. Si Sofia Garcia, commander ng Hukbong Pulang Apoy. Si General Victor, commander ng Hukbong Pulang Apoy. Si Hans Lopez, commander ng Hukbong Pulang Apoy. Si Flora Garcia, commander ng Hukbong Pulang Apoy. Kami ay nahuli sa pagligtas sa iyo. Mangyaring parusahan kami. Salamat sa inyong pagod, 4 na general. Dumating kayo upang iligtas ako ano ang kasalanan doon. Maraming salamat, kamahalan. Prinsipe Carlos, ang dakilang general, ay darating na. Ang ating hukbo ng Hukbong Pulang Apoy ay umalis na mula sa Hilagang Kampo. Sa loob ng 1 oras, makakarating na sila sa palasyo. Wala kang pagkakataong manalo, sumuko ka na. Sumuko. Nasa loob ng palasyo ang aking 50,000 hukbo. Kahit ang inyong Hukbong Pulang Apoy ay ang piling-pili sa elite. Kayo lang ang ilang tao, makakapigil ba kayo sa 50,000 hukbo sa loob ng 1 oras? Kapag pinatay ko kayo sa oras na iyon ay magagawa ko rin na umakyat sa trono. Talaga? Si Sofia Garcia, commander ng Hukbong Pulang Apoy. Mangyaring umatras, Prinsipe Carlos. Si General Victor, commander ng Hukbong Pulang Apoy. Mangyaring umatras, Prinsipe Carlos. Si Hans Lopez, commander ng Hukbong Pulang Apoy. Mangyaring umatras, Prinsipe Carlos. Si Flora Garcia, commander ng Hukbong Pulang Apoy. Mangyaring umatras, Prinsipe Carlos. Desidido na kayo na maging kalaban ko, di ba? Sige lang, hindi pa ako kumikilos dati. Pero hindi ko inaasahan na mga maliliit na gunggong ay maglalakas loob na humarap sa akin at magsalita ng walang pakundangan. Noon, sinabi ng aking amang hari na si Carlos ay isang henyo sa martial arts. Hindi ko yun pinansin noon. Ngayon, ang lakas na kanyang ipinakita ay hindi nahuhuli kay Paulo. Carlos, bakit? Wala lang pala ang 4 na 10,000 commanders. Sino sa mundong ito ang makakapigil sa akin na maabot ang tuktok? Laban. Mabuhay si Prinsipe Carlos, ang bagong hari. Mabuhay ang Haring Carlos. Mabuhay si Prinsipe Carlos, ang bagong hari. Mabuhay ang Haring Carlos. Mabuhay ang Haring Carlos. Mabuhay ang Haring Carlos. Magbitiw ka na, ate. Hindi kita sasaktan kahit kaunti. Patuloy kang mabubuhay sa karangyaan at kayamanan. Carlos, sigurado ka bang gusto mong gawin ito hanggang sa ganitong punto? Ate, sasabihin ko ng muli, ginagawa ko ito para sa kapakanan ng ating dakilang bansa at para sa walang hanggang tagumpay ng angkan nating Ning. Umalis na kayo. Sa puntong ito, hindi na kailangan mamatay ng walang kabuluhan. Handa kaming manumpa ng katapatan sa inyong kamahalan hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Kung gayon, mamatay na kayo. Paulo, dumating ka na sa wakas. Prinsipe Carlos, tigilan mo na. Ang aking Hukbong Pulang Apoy ay nasa labas na ng lungsod. Sa loob ng kalahating oras, ang mga dinala mo ay matatalo. Talo. Paulo, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Gamit ang sibat na ito, yayanigin ko ang langit at lupa, protektahan ang walang hanggang trono ng dakang.
Paano naman? Sa mundong ito, meron bang makakalaban kay General Reyes na kapantay niya? Oo nga. Si General Reyes ay gumala sa Hilaga ng 12 taon. Tinalo niya ang lahat ng eksperto sa Hilaga. Nanahimik na lang sila. Walang makakalaban sa kanya sa 3 galaw. Ngayon, sila ay nagpapalitan ng mahigit 10 galaw na hindi pa rin nakikita ang panalo. Kahit sino ang kalaban, naniniwala ako. Walang sino man sa mundo ang makakatalo sa kanya. Hindi ko inaasahan na sa loob ng maraming taon, si Prinsipe Carlos ay nakatago ng kanyang kakayahan. Ngayon ay ipinakita ang kanyang lakas. Kahit ako ay nagulat. Ako ay likas na henyo sa martial arts. Aking ate, upang hindi ako mahigitan ng kanyang ningning, hindi ako payagan na pumunta sa Hilaga. Sa halip ay pinili ka. Kung hindi, ngayon ay wala ka ng pakialam. Palibhasa noong una, sa dambana ng mga sundalo sa bayan ng Tubigan, ang nakalaban ko ay ikaw pala, Prinsipe Carlos. Tama. Ngunit Prinsipe Carlos, mali ka. Ano, mali ka? Paolo Reyes, ano ang ibig mong sabihin? Noong una, ayaw ng dating emperador na ang iyong ate gawin kang hari. Ang iyong ate ay sumalungat sa kagustuhan ng dating emperador, iginiit na gawin kang Prinsipe Carlos. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng ki sa Prinsipe Ki? Ano ang ibig sabihin nito? Ang iyong ate ay umaasa na ikaw ay tumahak sa tamang landas, sumunod sa malaking daan, at huwag pumasok sa maling landas. Ngayon ay gagawin ko para sa iyong ate, disiplinahin ka bilang kapatid, bilang isang lingkod ng hari. Pinapagaan ko ang pasanin ng kanyang kamahalan. Noong nagsimula ang digmaan sa Hilaga, nagpayo ako sa kanyang kamahalan na gawin kang dakilang general upang pamunuan ang hukbo at lumaban sa Hilaga. Ang iyong kapatid na babae ay tumanggi sa aking payo. Dahil ikaw ang kanyang kapatid na lalaki, ang nag-iisa niyang pamilya, gusto kanyang protektahan at bigyan ka ng lahat ng kabutihan at kayamanan. Protektahan ka sa lahat ng panganib. Hindi ako naniniwala. Niloloko mo ako. Sa tingin mo ba ang kanyang kamahalan ay gustong-gusto ang posisyong ito? Ito ang pinakamahirap at pinakamabigat na posisyon sa buong mundo. Ang mga unos at bagyong kakaharapin niya ay hindi mo maiisip. Dahil siya ang iyong kapatid na babae, handang-handa kang protektahan upang ikaw ay maging isang hari na malaya at masaya. Ngunit hindi niya inakala na ang pinapangalagaan niyang kapatid, tunay na kapatid, ay magtataksil sa kanya. Hindi, imposible. Isang taong walang utang na loob, ihahatid kita sa impyerno upang magsisi. Tigil. Kamahalan, ako ay nagkasala sa kamahalan, dapat akong mamatay. Paolo, tumayo ka. Ako ang may kasalanan. Wala kang kasalanan. Si Carlos ay ang nag-iisa kong kapatid na lalaki. Hindi ko siya kayang mawala. Paumanhin, Paolo, na ikaw ay... Ito ay personal na usapin ng kamahalan. Hindi kailangang humingi ng tawad sa akin. Sa utos ng langit, ang emperador ay nagpapahayag, ang pamilya de la Cruz ang pangunahing utak ng rebelyong ito. Bitay ka agad, lipulin ang buong angkan. Doris, Dina, mga taga-kaharian ng Timog Ahas, tumulong sa paghihimagsik. Bitay ka agad. Prinsipe Carlos, dahil sa kanyang pagsisisi, ibinaba siya sa antas ng karaniwang tao. Salamat sa hindi pagpatay sa akin, kamahalan. Si Carlos ay nagpapaalam. Ang dakilang general ng langit, Paolo Reyes, ay naglingkod ng may katapangan sa pagliligtas sa emperador. Gawaran siya ng titulong Marquis ng Pambansang Depensa at Kapayapaan. Sa pagbati, hindi na kailangang banggitin ang kanyang pangalan. Sa pagpasok sa palasyo, hindi na kailangang magmadali. Pinapayagang pumasok na may dalang espada at hindi hinuhubad ang sapatos. Ang 4 na pinuno ng 10,000 sundalo ay nakipaglaban ng buong tapang upang iligtas ang emperador. Ako ay lubos na humanga sa kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Itaas si Sofia Garcia bilang general ng Silangan. Itaas si Hans Lopez bilang general ng Timog. Itaas si General Victor bilang general ng Kanluran.
Itaas si Flora Garcia bilang General ng Hilaga. Salamat kamahalan. Tumayo kayo. Kamahalan, ang kaharian ng Timog Ahas ay may masamang intensyon at nagbabanta sa ating bansa. Nais kong pamunuan ang hukbo upang supili ng Timog Ahas, upang ang emperador ng Timog Ahas ay lumuhod sa harap ninyo at magsisi. Sige, simula ngayon, ang dakilang General ng Langit, si Paulo Reyes, mamumuno sa 100,000 sundalo ng Imperial Guard, 50,000 ng hukbong pulang apoy, 100,000 ng hukbong Kishan, 80,000 ng Kampo Hilaga, kabuang 330,000 ang lulusob sa kaharian ng Timog Ahas. Oh. General Reyes, sa pagkakataong ito, magpapakahirap ka na naman. Tiyak na hindi ko bibiguin ang inyong inaasahan, kamahalan. Kamahalan, ang dalubhasang mandirigma na si Bea Santos ay naghahain ng kahilingan. Sige. Mananawagan ako sa kamahalan na pagkalooban si Bea ay sasama kay General Paulo sa digmaan, makikipaglaban siya kasama si General Paulo at papatay ng mga kaaway. Sige, itinatalaga ko ang dalubhasang mandirigma na si Bea Santos bilang tagapayo ng gitnang hukbo at sasama sa hukbo. Salamat sa dakilang biyaya ng kamahalan. Lahat sumunod kayo sa akin sa digmaan. Ang araw, buwan at mga bundok ay mananatili magpakailanman. Ang dakilang kang ay mananatili magpakailanman. Mabuhay ang kamahalan, tiyak na magtatagumpay ang general. Mabuhay ang kamahalan, magtatagumpay ang general. Mabuhay ang kamahalan, magtatagumpay ang general. Ewan ko ba, sina Paulo at Bea, ano na kaya ang lagay nila? 4 na taon na. Nanay, huwag ka nang mag-alala na noong isang araw ang hari ay nagpadala ng mensahero. Sina Paulo at Bea ay nagtamo ng malaking tagumpay, diretso sa kabisera ng mga kaaway. Huwag kang mag-alala, inay. Ang kuya ko ay napakalakas, wala siyang problema. Alam ko, pero medyo nag-aalala pa rin ako. Sa giyera walang nakakaalam. Sino yon? Baka ang sugo ng hari. Dumating na naman ang mensahero. Buksan ko ang pinto. Kuya! Kuya? Buti na lang okay ka. Baliw kang bata ka. Anong sinasabi mo? Paano naman ako magkakaproblema? Tama nga, ang kuya mo ngayon ay Ang pinakamalakas na tao sa mundo. Ang galing niya sa martial arts. Paano siya magkakaproblema? Ate, Si Kyla ay lumaki na. Sa loob na tayo mag-usap. Buti na lang nakauwi ka. Paolo, nagdesisyon na ba kayo ni Beo? Tatay, nanay, sa pagka-uwi naming ito, balak ko na si Bea at ako ay magpakasal na. At ngayon, salamat kay Bea na siya ang laging may magagandang plano, kaya namin madaling nasupil ang kaharian ng Timog Ahas. Napaluhod ang hari ng Timog Ahas sa pagsuko. wow, ang galing naman ni Bea. Paolo, ikwento mo naman sa akin. Gusto kong marinig. Kyla, huwag kang maniwala kay Paulo. Nagbibiro lang yan. Ngayon si Paulo ang may gawa. Pinamunuan niya ang 50,000 hukbong pulang apoy sa likuran na pumalibot sa 100,000 pangunahing pwersa ng kalaban. Kasama si General Shen at ilang iba pa, lubusang nilipol ang 200,000 hukbo ng kalaban. Kaya nasupil ang Timog Ahas. Sige, huwag na kayong magpakamahinhin. Kayo ay parehong mga bayani ng Dakang, ang aming pinagmamalaki. Ang pamilya Reyes ay pinagpala ng mga ninuno. Dahil kayong dalawa ay nakapag-isip na ng mabuti, ayusin na natin. Si Bea ay pinalaki namin mula bata, para na rin kaming mga magulang niya. Bahala na kayo, Tito. Tito pa rin? Tatay, nanay. Oo. Oo. Dumating na ang hari. Pugay sa kamahalan, mabuhay ang kamahalan. Tumayo na kayo. Pumunta ako rito para sa kasal ni na Paulo at Bea. Ang seremonya ng kasal at si Paulo ang nag-imbita sa akin upang maging saksi sa kasal kaya't huwag kayong mag-alinlangan. Walang hari at mga lingkod dito, mga kaibigan at pamilya lamang. Magsimula na ang seremonya. Isuot ang Phoenix Cape para kay General Bea. Kamahalan. Ito ay nararapat sa inyo. Naku, ang balabal na ibinigay mismo ng kamahalan ito ay isang malaking karangalan. Karaniwan lamang sa kasal ng emperador pinapayagan ang pagsuot ng balabal na ito. Ito ay si General Paulo.
Ang haligi ng ating kaharian karapat-dapat ang mga pabor na ito unang pagyuko sa langit at lupa. Ikalawang pagyuko sa mga magulang. Mag-asawa magyuko sa isa't isa. Dalawang pamilya ay nagkaisa isang kasunduan sa harap ng lahat. Isang mabuting pag-iibigan hanggang sa pagtanda. Pag-ibig na magdadala sa inyo sa malayo. Pinag-uugnay ang pag-ibig ni na Paulo at Bea. Ngayon, ang mga bulaklak ng peach ay namumukadkad magiging masaya ang inyong tahanan. Nagpapahiwatig ng magandang kinabukasan at ang pangako ng pulang dahon ipinapahayag ngayon. Ako bilang pinuno ng dakilang kaharian. Para sa lahat ng mamamayan. Nagpapasalamat sa inyong dalawa sa pagprotekta sa ating bayan. Kamahalan, huwag po. Hindi pwede. Ito ay mula sa lahat ng tao ng kaharian para sa inyong dalawa. Lahat ng ito ay nararapat para sa inyo. Kung hindi ninyo ako hahayaang yumuko, hindi papayag ang buong bayan. Salamat sa pagprotekta sa ating kaharian. Bayani ang kuya. Paolo, sa buhay ko ang pinakamalaking tagumpay ko ay ang pagkakaroon ng anak na katulad mo. Pao, sa wakas nakita ko na ang kasal mo. Paulo? Dati sobrang limitado ng pananaw ko. Buti na lang ikaw ay... Huwag mo nang banggitin ang nakaraan. Sa natitirang bahagi ng aking buhay, mananatili ako sa tabi mo. Sasamahan kita palagi. Tulad noong tayo ay nasa digmaan, magkasamang lumalaban. Sige, mahal ko. Kuya, ate, uminom kayo ng wedding wine. Paolo, Bea, uminom na kayo. Naghihintay ang lahat. Hindi ba? Oo nga. General Reyes, inom na. Kaming apat ay kumakatawan sa buong hukbong pulang apoy. Kung hindi ka iinom, wala kaming maire-report. Tama, General Reyes. Inom. Wedding wine. Sige. Tapos na sa kwarto na. Sa kwarto na, sa kwarto na. Sa kwarto na. Takbo. Malaki ang nakuha natin. Ilabas ang batang ito. Mabebenta ito ng mahal. Tama. Takbo. Baka mahuli tayo ng mga gwardya. Yaman na. Hahaha. Sa loob ng dakilang kang may nangangahas pa bang kidnapin ang mga bata? Sino ka? Gusto mo bang mamatay? Nangahas kang magbenta ng tao sa loob ng dakang. Naghahanap ka ng kamatayan. Pinakikialaman mo kami. Saktan mo siya. Buti na lang, nahimatay lang. Kanino kaya itong bata? Ang pinakamalapit na lungsod ay ilang 10 kilometro ang layo. Ito ang kwento ni Paulo Reyes, ngunit ang lahat ng ito ay hindi pa ang katapusan. Sa tingin ko, nagpapatuloy pa ang kanyang kwento. Ginoo, yung nakatatandang yung binanggit talagang ganyan siya kagaling. Eh ikaw at siya, sino ang mas magaling? Wala nang sasabihin pa, magsanay ka na ng espada. Alam ko na, bakit ang seryoso mo?